So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? Ito nga po yung sinisingil po natin sa ICI. Diba? Ito alam naman po natin na yung ICI nga po, what they call this? Independent. So, bilang siyang independent po, syempre, kailangan na natin patikusin to minsan. Kasi ako, nagtataka po ako mga ka-Streetwise minsan, no? Bakit sila po, medyo hinuhuli po nila yung Cebu, yung Davao City. Diba ito yung sinasabi nga po ni Trillanes, sabi ni Trillanes ito. Diba? Trillanes asked ICI to probe Duterte go over 6.9 billion Davao infrastructure project. At bukod nga po dito sa 6.9 billion po na to, dapat din po no, kung magsisimula po tayo ng nakawan sa flood control, bakit hindi natin simulan sa Davao? Yung 51 billion po ni Pulong. Kasi ako naniniwala po ako, diyan po nagsimula ang lahat. Di ba? Diyan po nagsimula ang lahat. Diyan po sa 51 billion po ni Pulong. So, tingnan nyo to So, merong balita dito, no, na kahapon. So, nagsimula na po yung ICI, no, na pumasok sa Cebu, sa Davao. Sa Davao City. So, buti na lang. ICI advisor finds damage flood control project in Davao City. So, ang tanong natin dito, pumunta na kayo ng Davao, bakit hindi nyo pa imbestigahan yung 51 billion ni Pulong? Di ba, si Asurin to Former Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin, Special Advisor Investigator of the Independent Commission Infrastructure, inspected the damaged flood control project along Davao River in the area known as Matinag Ravahan. So nakita lang nila na mayroong silang flood control project. Di ba? At ang nakakatawa dito, sabi pa dito, we saw that in less than 2 years, the project was already damaged. But we still have to review the contract with the DPWH so that we can determine what sanctions we can impose to the contractors and the implementers of the project, sabi nga po ni Asurin. Alam nyo, ewan ko lang pero ewan ko ba? Bakit si Asurin kasi nandiyan? Alam nyo, nakakatawa kasi dito, nung pumunta nga po si Asurin po dyan sa Davao City, bakit kasama pa si Magalong? Kasama si Magalong. Kanina ko lang nalaman, sa inyo ko pa nalaman. Ano ba yan? Puntahan natin to Magalong, Davao City. Kasama? Ano bang meron kay Magalong? Ba't laging nandyan yan? Yun sa Facebook natin makikita pala. Hindi. Huwag sa Facebook. Ano ba yan? Wait lang, hanapin ng balita na investigation of Major Benji Magalong. Ito. Sa PNA tayo, PNA. Merong balita yung PNA. Dito tayo. Ayan, tingnan nyo to. Alam nyo, tinanggal na to. Ba't sinasama nyo pa yan? Punta maglilinis lang yan. Manlilito lang yan Ano ba yun? Ito. Yan, DPWH Yusek, Bislar, and Baguio City Mayor Benji Magalong are in Davao City on Wednesday. On November 5 to inspect the department projects, will inspect among others. Alam niyo bakit? Bakit nandyan yan si Magalong? Alam nyo, ito yung point dito Nung nakausap nga po namin si Trillanes dito, kasi tinanong namin yan Bakit si Magalong nandyan kung bakit si Magalong tinanggal po sa ICI? Totoo lang, tinanggal po siya. Di po siya nag-resign, inunahan niya lang. In the first place, mga kababayan po kasi, gumagawa po ng ibang mga hakbang si Magalong, nataliwas nga po sa direksyon ng ICI. Diba? Naalala nyo ba yun?
Biglang nagkaroon ng CIDG para inspect yung mga computer ni Bryce Hernandez. Di ba? Doon pala nakakagulat na yun eh. Na bakit nangingialam yung CIDG dyan eh. And then, by the way, meron pang isang issue dito. Naalala niyo yung September 21 rally na gustong take over po ng mga retired AFP. Yung mga retired AFP. Yung Malacanang, di ba? Gusto nilang, gusto nilang i-take over yung admin ni PBBM. Si Magalong po ay open po sa military junta. So bilang isang member ng ICI, tapos ikaw po nasali sa isang military junta, katangahan po yun. Di ba? So bakit nandiyan? And by the way, mga kababayan, ang point natin dito, kahit anong lito po nang gawin po ng mga yan, di ba? Hindi pa rin po talaga nila kayang itago kasi nga po, mayroong ibang mga nag-iimbestiga bukod nga po kay Magalong tsaka dyan sa ICI na alam ko medyo sablay din tong mga tao na to pero makakatulong tong mga to eh. Saan na ba yan? Share screen ulit tayo. Share screen. Saan na ba yan? Ay, mali. Hindi yan. Sorry. Hindi yan. Ito pala. Balik tayo sa yan. Ito. Yan. Tingnan nyo to ha. Yan. Ngayon mga babayan po, itong si Paulo, ngayon po, nagdadaldal na nga po ito. Kasi mukhang sa kanya na po papunta talaga yung ICI. Ako naniniwala po ako, no, na kahit po naligawin po ni Magalong yan, basta may iba pang mag-iimbestiga dito, mabubuking po itong si Paulo Duterte. Especially nga po yung 51 billion niya. So tingnan niyo kung anong katangahan ni Paulo Duterte, no. Sabi ni Paulo Duterte, no, Paulo Duterte Tutino, yung isang congressman, visit Davao and see if there are floods. Alam niyo mga kababayan, hindi na po natin kailangan pumunta ng Davao kung meron bang baha. Binabaha po yung Davao. Tanga talaga si Pulong no? Alam niyo, bobo nito ni Pulong. Ako naniniwala na talaga ako no, na mayroong mga bali-balita no, na ang pinakamatalino daw sa mga kapatid si Sara. Nandananan niyo ba 'yon? Nabalitaan niyo ba 'yon? Yung pinakamatalino daw po sa mga kapatid na Duterte si Sara. O kaya pala ganyan katanga si Pulong. Sabihin mo ba naman on public? Na pumunta ka ng Davao, tinan mo kung merong baha. Hindi mo na kailangan pumunta ng Davao. Kung nakikita na po sa report nga po ng mga mainstream media natin, binabaha po yung Davao. Ano yan? Tanga lang? Tanga lang? Di ba? So sabi niya dito, saan na ba yan? Sabi niya dito. Okay. Davao City First District, Paulo Duterte has dared ACT Teachers Party List Representative Tino, siya pala pumalit kay France, no? To visit Davao and ask residents if they have experienced flooding. To debunk claims of irregularities in the city flood control projects. Ngayon, tingnan nyo naman. So, buti na lang mga kababayan, no? Meron nang nag-iimbestiga ngayon dito sa Davao City. Tingnan nyo to. Ito balita to from Billionaire So, panoorin natin to. Ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Sinong bangko maglalabas sa 51 billion, sabi ni Pulong? Nalala niyo pa yan? Alam niyo, bobo nga, no? Hindi ko talaga alam, no? Ba't ganyan ng mga DDS? Di ba, hindi ko talaga nakikitaan ng talino si Pulong, sa totoo lang. Tinan nyo, isa yan Tinanong po si Pulong Duterte kung saan napunta yung 51 billion. Ang sagot ni Pulong, sinong bangko maglalabas sa 51 billion na bear? Puta, ganun ba magnakaw sa gobyerno? Idadaan sa bangko? Ano, nagwi-withdraw ka lang, parang ATM? Tanga talaga no? Ngayon, malinaw na po yung scheme, mga kababayan.
Pag may congressman, may insertion. Pag may insertion, kung may kasabot ka lang dito na contractor, makakapagnakaw ka na. Pero lang naman kadali yun. Ko naman, ewan ko ba? Tanga? Oh. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tinio, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang... Kanya, di ba? Lahat na po ng kawalang yan, ginawa na po sa Davao City ni Pulong. Ito nakafocus lang po sila sa first district pala ng Davao. Overpricing, multiple projects, pero isang proyekto, pero multiple yung kontrata, multiple yung budget, di ba? Tignan nyo, di ba? Tapos may ghost project pa, may substandard pa, lahat na lang Oh. Pat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 70 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing... Diba? Sa 51 billion ni Pulong, yung 4 billion, nakita na nga pong may anomalya na. Ang proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng dalawang kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa... Tama, di ba? Ito yung sinasabi ko makahiwalay na proyekto. Tama ba? Hindi. Paano? Nag-overlapping. Di ba? Isang lugar, 2 beses binadgetan. Di ba? Tax may opisina ng batas na si Pulong. Talaga? Noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o dalawang kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at shortchanging kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.4... Kita mo, di ba? May kontrata, may nilabas na pera, pero walang proyekto. Grabe, no? 4 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abu Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tinio, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamayari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamayari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tinio sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon. Actually, masasayang tong effort ni nung ACT teachers na yan kung hindi rin to imbestigahan. Well, alam naman po natin na ang gusto ng ACT teachers kasi resign BBM, resign Sara. Kaya nga nabubulsitan ako dyan. Pero by the way, yung expose niya nga po dito,
dapat po ang gumagawa nito ICI. Sa totoo lang. Ito tayo naniniwala po ako na meron pong mapapanagot diyang ICI. Pero bakit parang ilang na ilang sila pagdating sa Davao City? Tanong ko yan eh. Kasi kung meron tayong dapat simulan natin sa simula. Kung paano ba nangyari itong maunumalyang flood control project po na to. At ako naniniwala po tayo na nagsimula po talaga lahat yan noong panahon ni Digong. At kanino nagsimula? Kay Pulong. 51 billion ba naman eh. Flood control, tapos binabaha pa rin yung Davao ngayon. May problema talaga doon. Di ba? So ngayon, ang problema pa natin. Ito pa yung isang problema natin. Pupunta nga sila ng Davao. Kasama naman si Magalong. Ano kaya yun? Di ba? Huwag nyo naman pakita na takot kayo sa mga Duterte. Tayo, nirespeto po natin yung ICI. Pero hindi po natin maiwasan na mag-isip yung taong bayan na magtanong na bakit ba ayaw ninyo? Ayaw nyong imbestigahan yung Davao City. Takot ba kayo? Di ba takot ba kayo? Pupunta nga kayo ng Davao kasama naman si Magalong. Ewan ko ba? So yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagpunta nga po ng ICI dyan po sa Davao City. At ngayon, ano rin po masabi nyo nga po dito sa nakita nga pong anomalya, no, sa 51 billion nga ni Pulong. Kasi mukhang dyan nata na, yung part nga po ng 51 billion ni Pulong, mukhang dyan din at po napunta. Dyan sa expose nga po ni Tino. Di ba? So yun lang, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat dyan. At syempre, yan po Steam Replay. So, palike, subscribe, di makalabis at pa-share po ng video po na to. Okay? So, next topic tayo.